mukha ng anghel. Amen. Ama, salamat po sa salita mo na iniwan mo po sa amin na pwede po namin pag-aralan, pwede po namin balik-balikan. Pero Panginoon, kung di mo po kami tutulungan sa pamamagitan ng banal na Espiritu mo, hindi po talaga namin ito lubos na maunawaan. Kaya ikaw po ang mangusap sa bawat isa po sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. At kami po, O Diyos, ay tulungan mo na i-focus po namin yung konting panahon namin sa pakikinig ng iyong salita. At mangyari nga po, O Diyos, ang magandang layunin mo sa bawat taong nandito na ikaw po yung nagpadala, ikaw po yung kasama namin. Kaya salamat po, Diyos. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede pong umupo. Mother's Day pala. So, makinig kayong mabuti. Mamaya may pa-contest. Pero isa lang yung winner. Ang magbibigay ng premyo yung mga student pastors natin, si AJ at si DJ. So ipag-pray nyo na meron silang dala. Hindi nila alam to. So anyway, it's a Mother's Day at magandang oras para alalahanin natin ay tayo may mga nanay, di ba? At salamat sa mga nanay, kahit ako nanay ko. Nanay ko, namatay siya, 12 years old lang ako. Tapos ako yung eldest son, so parang hindi ko gusto yung buhay na walang nanay. But anyway, it's a good time na maalala natin yung mga nanay natin. Lalo na yung iba dyan, buhay pang nanay nyo. Di ba? So habang nandyan sila, gawin nyo na yung pinaka-the best. Minsan nakakalungkot Kapag wala na yung nanay, saka sila nagse-celebrate ng birthday, di ba? Hindi na niya matitikman yon, hindi na niya maririnig yung I love you. So, lahat tayo ay may nanay. At yung iba, wala ni nanay natin, pero salamat. At yung mga wala pang asawa, magiging nanay din kayo. So, wala kayong magmadali. Matapos mo kayong pag-aaral, maging professional muna kayo. Di ba? So, lahat ng tao ay may nanay. Si Jesus, ang nanay niya ay si Mary. Pero, merong walang nanay. Sino yung walang nanay? 01. Taas ng kamay, pangalawa mo Sino yung walang nanay? 01, 02, 03. Ayun. Sino ang walang nanay? Kasi lahat tayo may nanay. Pero yung nanay ko patay na, pero may nanay ako. Ang question, 3 seconds, sino yung nilalang ng Diyos na walang nanay? Wala daw, walang nanalo, di ba? 01, 02, 03. Tapos na. Sino? Si Eva, walang nanay. At saka si Adan, walang nanay. And then, ang kagandahan nun, nanggaling tayo kay Eva at Adan na wala silang nanay kasi nilalang tayo ng Diyos. So ito yung papurihan natin ng Diyos talaga. Pag-aari niya tayo, kaya lang, depende kung magbabalik loob ka sa Kanya. Mga gawa ng Espiritu ng Banal Espiritu, ito yung nakikita natin sa lessons natin. At hanggang ngayon, mangyayari yan na mangyayari ang mabuti niyang kalooban. And then 5, sabi niya, nalugod ang mga buong kapulungan sa panukalang ito, kaya pinili nila si Esteban. Ito yung pag-aaralan natin. Bakit si Stephen? Bakit si Stephen? Remember, this church is a new church. Bagong church pa lang siya. Tapos mga new baby Christians pa ang mga taong to. Pero na-imagine nyo gaano ka-importante si Stephen. Nauuna siya sa mga marami kay Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at si Nicolas taga Antioquia, at isang hentil na bagong nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. These are new Christians, pero nangunguna si Esteban. Kasi siya yung pinili na mga tao. And remember, ito yung inapprove ng Diyos. So makikita natin bakit pinili ni God si Esteban, bakit siya naging dakila. At sana ito yung gagayahin nating pattern. Personal na may matutunan ka sana rito. And then sabi niya, 7 pinuno ang requirements. Bakit 7? Kasi sa Talmud nila, sa law ng mga Hudyo, para makapag-business ka, dapat 7 kayo. So kumbaga sa corporation sa atin ngayon, walang sole proprietorship. Para maging legal ang business mo, dapat 7 yung magbi-business.
So sa ECF, last time, nakapili tayo ng 5. At ako may pinagpipray ako among sa inyo na pupuno nitong 2. Pero hindi ako yung magpipili kasi kayo yung pipili. Kaya sana mag-pray kayo, agad-agad ipadala ng Diyos para mabuo natin yung 2, maging 7. Tapos pag-pray nyo, itong mga leaders nito, meron kaming first meeting mamaya after worship. Sana gabayan kami ng Diyos kung paano namin kayo paglilingkuran, kung paano namin paglilingkuran ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan ito ng Diyos. So pag-pray nyo mamaya yung meeting na yon. Matthew 11, sabi nga niya, tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na takapagpautismo, kaysa sino mang isinilang sa daigdig, di ba? Ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa kanya. Remember, pinag-aralan natin, pinakadakilang nilalang na tao ng Diyos is John the Baptist, di ba? Pero dito, meron palang mas dakila kay John the Baptist. Sino yung mas dakila? Ito sabi diyan, pinakahamak sa kaharian ng langit na mas dakila kay John the Baptist. At itong first martyr na Christian na mananampalataya, bagong Kristiyano, and this is Stephen, this is Esteban. So ibig sabihin, mas dakila pa siya kay John the Baptist. Kaya lang parang bakit nangyari yon? Buong buhay niya, alam niya ang batas, alam niya yung tuntunin ng Diyos, mahal niya yung Diyos, at kilala siya ng mga tao, ginagalang, pero napakaigsi ng buhay niya. Next Sunday or maybe another Sunday, pag-aaralan natin, nung ipahayag niya si Jesus, ano ginawa sa kanya? Binato hanggang mamatay. So wala siyang na-disciple, wala siyang naibahagi, pero nangaral lang siya sa maraming tao, pero agad-agad pinatay siya parang kay Jesus. At makikita natin bakit siya naging dakila. Pero may makikita tayo anong naging dahilan, bakit naging dakila siya sa kaharian ng langit. Ito yung pag-aaralan natin. Bakit siya naging dakila? Una, pinili siya ng Diyos. At dito sa sinusunod natin sa ECF, hindi ako pipili, kayo yung pipili among yourselves. And then kapag pinili yon, in-approve ng Diyos, bibigyan niya ng kapangyarihan. So lahat ng gagawin niya, pagpapaliin niya because of the power of God. And then katapangan, remember ito yung hadlang sa atin kung bakit na alam mo kung paano maligtas pero nahihiya mong ibahagi yon kasi nahihiya ka. Ito yung kailangan, yung katapangan. At ito, yung tunay na katapangan, hindi ito yung katapangan sa suntukan, katapangan sa awayan, kundi yung katapangan para ibahagi mo si Jesus, kay God din nanggagaling yan. At itong itsura, tingnan mo yung katabi mo, importante yung itsura yan, na meron palang puntos yan, meron palang puntos yung itsura na yan, di ba? Meron gagamitin para ng Diyos yan para sa kanyang kalwalhatian. So una, tingnan natin yung sa chapter 1, di ba sabi ng Panginoon, antayin nyo yung kapangyarihan bago kayo humayo. Sa atin, hindi na tayo nag-aantay. The moment na tinanggap mo si Jesus, naniwala ka sa Kanya, nandun na yung Holy Spirit. So you have already the power. Pero sa panahon nila, sabi niya, antayin nyo kasi tatanggap kayo ng kapangyarihan. That's the Holy Spirit kasi gagamitin ko kayong saksi. That's sa chapter 1 ng Acts, di ba? Chapter 2 ng pinag-aralan natin, isinilang yung simbahan. Di ba? Nangaral si Peter. And then, nagsimula doon sa 120, di ba? 120, nangaral siya, nagdagdag siya 3,000 na lalaki, plus babae, ang dami nun. Tapos, next preaching niya, pangalawang preaching pa lang, di ba? Another 6,000 na lalaki. Dagdag mo pa yung babae at mga bata ron. So, roughly, dito sa pinag-aaralan natin, mga 20 to 30,000 na nananampalataya kay Jesus. These are baby Christian, bagong mananampalataya. Pero ganun na lamang yung pagmamahal nila sa Diyos, willing nilang ibigay ang buhay nila. And remember, these 20 or 30,000 na Christians na to, nakahalo sila sa mga, sabi ng mga komentary, mga 250,000, so mga 250,000 na mga tao. So ibig sabihin, majority of those people, hindi pa talaga sila naniniwala kay Jesus. But ganun pa man, ganito ang ginamit ng Diyos magmula sa 120,000 na yon, hanggang ngayon umabot sa Pilipinas, hanggang ngayon umabot sa buong mundo. At kung ipagpapatuloy natin ang tinuturo ng Diyos sa atin, dadalhin natin ang Ebanghelyo hanggang sa kasulok-sulukang parte ng mundo. Yun ang utos ng Panginoon. And then kaya sabi niya, organized, remember si William Carey, mga nababasa niyo ito, ito 30 or even 40, 50 years na nagpapagamit siya sa Diyos. Pero 30 years o 40 years siyang naglilingkod sa Diyos, wala man lang nakitang naging convert, walang naligtas through his ministry.
Pero after no, nung makilala siya kung paano siya ginawa ng Diyos, hindi siya na-share ang gospel, walang naligtas through his sharing. Yun pala, siya ay isang Bible translator. At yung translate niyang Bible into a local language, hanggang ngayon merong naliligtas doon. So tayong lahat, merong plano ang Diyos, pwede na tayong gamitin para sa paglago ng kanyang simbahan, hindi lang sa langit, dito pa lang sa lupa. And then, ebanghelyo, evangelism, di ba? Ano yung kailangan natin? Kailangan ng pagkakaisa, lakas ng loob, di ba? Pagsali, ibig sabihin ng pagsali, you have to be involved. Na hindi ka lang parating nakaupo dyan. Kahit paano mag-involve ka lang. Alam mo yung pag-involve na meron ako nakikita sa inyo pagdating niya, nililibutan yung ibang tao, tapos kinukumusta lang. That's a ministry. Di ba pag alis mo, pag may nakita kang nalaglag sa dumi mo, tanggalin mo that's already a ministry. Hindi kailangan palaki ng ministry. And then mensahe, ito yung importante. Kasi sa generation natin, naglipa na yung false teaching. Ito yung importante, dapat yung message mo, hindi mo lang alam, kundi sure ka na ito ay biblical, and then itong disiplina at kaayusan. Napuyat ako kagabi, sinabi ko na sa iba, hindi pa lahat, dahil sa kinatakutan ko na ito na mga 1 month ago, bago tayo pumasok ng Acts, and then yung kasi simbahan ng Diyos to, di ba? And then hindi niya ito tolerate yung mali. And then alam natin na darating ang time, yung pag-purify ng Diyos sa kanyang simbahan. Alam nyo kung paano pinupurify ng Diyos yung ginto, di ba? Dinadaan sa extreme heat, hanggang lahat ng impurities matatanggal, matitira yung ginto, 24 carats yan, 30 carats yan. So itong gagawin ng Panginoon sa simbahan. So sana maintindihan nyo ako na pag dumating, alam nyo by nature, stricto ako, pero this time, hindi personal na strictness ko, kundi pagmamalasikitan yung pinagkatiwala ng simbahan ng Diyos, so hindi na ito tolerate yung pambabastos o pang-ano ng simbahan. Unti-unti. Bakit dinidisiplina tayo ng Diyos? Kasi mahal niya tayo. So sa tandaan nyo sana, kung gaganunin ko kayo, because I love you. Kasi ang gusto ng Diyos, restoration. Gusto ng Diyos, restoration. Hindi niya hayaan. Halimbawa, isang kaing tayong kamatis. Hindi niya hayaan na merong isang bulok doon na mananatili doon. Kasi mahahawa yung iba. So ito yung pamamaraan. Isa lang sa maraming pamamaraan ng Diyos na dadalisayin niya ang kanyang simbahan. At ito, walang makakapigil nito. Kaso nga lang, ang takot ko, ako yung mag-i-implement, kaya sana wag masyadong violent ang respond nyo sa akin. But anyway, itong disiplina at kaayusan, kasi God is a God of order, hindi pwede yung bara-bara. Kabanalan, hindi lang kabanalan, kaayusan. Kaya sabi niya bakit siya naging dakila? Si Stephen, ito yung una, pinili siya. Pinili siya ng congregation, pero inapprove ng Diyos. Ito yon. Ito yung pinaka-importante. So kung ikaw ang pumili, huwag kang mag-alala. Kasi inimpress ni God sa puso mo na ito ay piliin mo bilang leader mo. So don't worry, kaya lang merong responsibility yan. Nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito, kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. At sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at si Nicolas na taga-Antioquia, isang hentil na nakihikayat sa pananampalatayang Hudyo. Ano yung lubos na ang pananampalataya? Full of faith. Yung full of faith na lubos ang pananampalataya mo, kuminsan hindi mo na, di ba sa business merong tinatawag na calculated risk? Of course, lahat ng business merong risk yan. Pero ikaw na magaling na business, kinakalculate mo yung risk. Mauubos ba yung puhunan ko rito o malulugi pa talaga? So bago ka mag-venture sa business na yon. So ito rin, yung lubos na pananampalataya, wala na yon. Nakiyo niya, 100% nagtiwala siya sa Diyos. Hindi na niya inisip na pwede siyang mapahamak, pwede siyang patayin, pwede siyang ikulong. Remember sa kanila, binubugbog, kinukulong. Kung anong pinakita ni Jesus. Jesus was tried in court illegally, natandaan niyo? And then binugbog siya, sinampal, sinuntok, di ba? Hanggang to the point na pinatay siya. The same, kapag nananampalataya kay Jesus, hindi mo na masyadong iniisip yon.
Kasi 100%, binigay mo na yung buhay mo sa Kanya. And then, puspos ng Espiritu Santo, filled by the Holy Spirit. Ito rin, anong ibig sabihin ng filled by the Holy Spirit? Ibig sabihin, wala na yung sarili mo. It's not about you anymore, kundi ang Panginoon na. Hindi na yung gusto ko, kundi ang gusto ng Panginoon. This is sinasabi niyang, you have to die of yourself kung gusto mong maging alagad ko. The same ito. So ito yung puspos na banal spirito, hindi mo na iintindi ang sarili mo. Dininay mo na ang sarili mo. Basta't ang gusto ng Diyos, ito yung gagawin mo. At siya nga, ang nangunguna sa maraming piniling ito ay si Stephen o si Esteban na tinawag natin. Marami sa atin ang nagbigay ng kaluluwa, di ba? Natin sa Diyos. Pag tinanggap mo si Jesus, yung kaluluwa mo ligtas na, tama? Kapag nagtiwala ka sa Kanya. Pero marami sa atin, hindi pa kayang ibigay ang katawan. Remember sabi ni Pablo, I beat my body. Sinasaktan ko yung katawan ko. Paretong katawan na ito, ang makasalanan, sumunod siya kay Kristo. And dito sabi niya, hindi pa binibigay ang katawan. Yung espiritu mo, nagtitiwala ka kay God, ligtas ka na, you accept the gift of salvation, pinagsisihan mo kasalanan mo, tinalikuran mo yan, ginawa mo na yun, nagpabautismo ka lahat. Pero yung katawan mo, hindi mo 100% naibigay. Bakit ka mo? Simple illustration na meron kang gawain sa simbahan. Di ba alam na natin na nabalitaan mo si Jesus, naniwala ka? That's good. Number 2, sumunod ka. Pangatlo, ito yung pinakamahirap. Yung magpatuloy ka. Tama? May problema ka pa lang, umulan lang, sumakit lang yung tiyan mo, medyo nainis ka lang, di ka na pumunta sa simbahan, di ba? Ito yon. Ito yung marami sa atin ligtas na kasi naniwala tayo kay Jesus. Ligtas na kasi we surrender ourselves kay Jesus. Kasi nag-repent tayo ng kasalanan natin, tinalikuran natin, nagpabautismo tayo. Pero marami sa atin hindi pa umabot dito. Yung buong puso mong 100%. Kasi kung minsan, 50-50. Pag wala akong ginagawa, punta ako ng simbahan. Kapag naboboard ako, punta ako simbahan. Pag wala akong pera, punta ako simbahan. Pag may problema, punta ako simbahan. Wala akong trabaho, punta ako simbahan. O tawag ako sa Diyos. Pero pag na-solve na yan, usually, hindi mo na nakikita, di ba? Nung walang trabaho yan, paiyak-iyak, pastor, sabi niya, hirap na hirap po ako po. Lahat ata ng kumpanya, na-applyan ko na po. Kung minsan nakikita ko ng gwardiya, tumatalikod na. Di ba? Alam mo yung ganon? Yung frustration na ganon. Punta-punta ka ng Diyos, di ba? Ang ganda nun, di ba? Kasi gusto ng Diyos, honest asset will be given. Punta ka sa akin, sabi niya, alam ko yung pinagdadaanan mo. Pero ang nakakalungkot lang doon, kapag binigyan na ng Diyos yung kailangan mo, hindi ka na makita. O, di ba? Pwede tinatanong ako, asan na si Dance? Ayun, tulog. Kasi, bakit? Kasi may trabaho na po, di ba? Pero nung walang trabaho, nandyan parati. And then, puno ng pananampalataya, ito yung pinanggagalingan ng pagtitiwala. So nakuha nyo, hindi ka magkakaroon ng trust kay God kung hindi mo nilampasan mo yan. Kung wala kang faith kay God, hindi mo pwedeng ipagkatiwala ang buhay mo, ang trabaho mo, ang kalusugan mo, ang pamilya mo, anak mo, karir mo, hindi mo kayang ipagkatiwala yan. Kaya, ano yan? Ito muna. Puno ng pananampalataya. Paano mo mangyayari yan? Kilalanin mo ang Panginoon. You cannot love kahit ang tao. You cannot love a person you do not know. Tama? Although may nangyayari, yung mga, ano daw yun, ang tawag doon, yung Facebook lover, na text-text lang sila, nag-asawa. Pwede naman, pero medyo delikado kasi hindi mo siya kilala. The same with God. How can you love God na hindi mo siya kilala? So number 1, kilalanin mo ang Diyos, paigtingin mo yung relationship mo sa Kanya, and then magkakaroon ka ng false spirit, and then ito na. Yung mga taong may tiwala, makikita mo, pag-aaral natin sa mukha, mamaya, di ba? O, tingnan mo katabi mo, makikita mo sa mukha yan. Nung wala pa kay Kristo yan, para siyang pasas. Alam mo yung mukhang pasas? Dry na dry siya, di ba? Parang ganon. Parang asalap pitikin, eh. Kumisa para siyang mukhang kulangot, di ba? Pero pag may Kristo na yan, tingnan mo uli, para nang yung ubas, para nang ubas yan. Makinis niya, di ba? Nagbubloom yan. Kaya kung minsan pag tinignan mo, in love ka ba? Bakit para kang nagbubloom, di ba? Ito yung katutayan. Ito yung gawa ng Diyos na hindi natin kayang gawin kahit na mag-lotion ka everyday. Pero si God, through the power of Holy Spirit, nagagawa niya ito. Puspos ng banal na Espiritu, alam na natin,
Hindi mo na sinusunod sarili mo, kundi sinusunod mo yung Diyos. Simpleng kahulugan niya. Yung pagsunod, yung trust and obey, ito yon. Ito yon. Sino makikinabang? Ikaw. Nagtiwala ka sa Diyos, sumunod ka para sa kabutihan mo yon. Kaya lang, hindi tayo nagtatrust kasi nga hindi natin siya kilala. So hindi natin siya kilala, wala tayong relationship sa Kanya, you will not be filled by the Holy Spirit. At kapag wala yon, hindi mo kayang pagkatiwalaan, hindi mo kayang sumunod. At pag hindi ka sumunod, hindi mangyayari yung magandang resulta ng pagsunod. Ito yun. Ito yun na ang gusto ng Diyos maganda, kaya lang hindi siya mangyayari kasi kulang. Ephesians 5:18 sabi niya, huwag kayong magpakalasing sa alak na sanhi ng kahalayan. Sa halip ay mapuspos kayo ng Espiritu. Hindi kasalanan ang uminom. Pero ang sinasabi niya paulit-ulit, ang kasalanan ay ang maglasing. Kaya lang kasi nakita mo yung lasing, alam natin ito eh. Marami na akong kaibigan babae, uminom na nga. Dati nung panahon namin, di uminom ang babae. Ngayon mukhang mas malakas pa sila, para nakatakot sumama sa kanila, di ba? So ito yun eh. Pero ang negative result, pag hindi ka nag-ingat, ito na yun eh. Sanhi ng kahalayan. Ito na yun. Kasi nga, ang ayaw ng Diyos yun, kapag tipsy ka na, ito na yon. Yung mind mo medyo malikot na, tapos yung mga senses mo medyo iba na. So very prone ka na magkamali at sanhi ng kahalayan. Kaya sabi niya, sa halip ay mapuspos ka ng banal na Espiritu. Napakagandang advice ng Panginoon sa atin. Parang illustration, parang ganito. Alam mo yung gloves? Parang ganito na ginagamit ng mga ushers natin. Di ba yung gloves na ganyan? Pag pinasok mo sa kamay, di ba? And then, pag ginalaw ko to, sunod yung gloves. Tayo yung glove. Ano ba sa Tagalog yung gloves? Guantes. Tayo yung guantes. Tayo yung guantes. Ang Diyos, ito yung kamay. So, nakita mo? Without God, I am nothing. Tama? Without God, hindi gagalaw itong gloves na to. Ako ito. And then, ang Diyos, ang kamay nung nasa loob ng gloves, kaya nakakagawa, anumang gawin ng kamay, hindi ko ginagawa yon, kundi ginagawa ng Diyos na nasa akin. Ito yung magandang isang illustration niya. And then, bakit ganito yung clicker ko? Pangalawa, ay kapangyarihan. Of course, ang kapangyarihan, kundi yung kapangyarihan mula sa Diyos ito. Remember, nasa iyo ang Holy Spirit. Ang source ng kapangyarihan is the Holy Spirit. The moment naniwala ka kay Jesus, the moment na nagpakumbaba ka, it takes a lot of humility na maniwala ka, makonvince mo sarili mo na you have sinned. Tama? Lahat tayo may kasalanan. Kailangan mong kapakumbabaan para aminin mo, may kasalanan ako, pero hindi ko kayang bayaran ang kasalanan ko. At ang kabayaran ng kasalanan ko ay impyerno. As simple as that. Maniwala ka hindi, it's not about religion. It's not about what you believe. It's about the truth na sinasabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to my Father's house in heaven except through me. Kaya maniwala ka, kaya hindi ka, yung truth na yon mangyayari. Ang kapangyarihan na yon, the moment na naniwala ka kay Jesus, na siya lamang ang daan para maligtas ka, padadala niya yung Holy Spirit dito sa puso. Ang sabi ng Bible, the most beautiful word na gusto ko, siya'y magiging katulong mo para maintindihan mo ang kanyang salita, para masunod mo ang kanyang gusto, para maayos niya yung buhay mong matagal mo nang inaayos na lahat ng DIY na yan, ginawa mo na do it yourself. Ginawa mo na, pero hindi siya nag-work. Only through Jesus. Ito na yung meron kang kapangyarihan kasi the moment na naniwala ka kay Jesus, pinagsisihan mong kasalanan mo, tinalikuran mo yan, nagpabautismo ka, magpapadala siya ng deposit sa puso mo. And this is the Holy Spirit. Siya yung makakatulong mo, hindi lang dito, hanggang sa langit, for eternity. Hindi lang pansamantala. Sabi niya sa 8, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinagkalooban ng kapangyarihan, kaya't nakagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harap ng madla. Ang Diyos lang ang nakagawa niyan. Ano yung kapangyarihan na yon? Kung minsan yung kapangyarihan na yan, nandyan siya everyday, pero tinetake for granted natin, hindi natin nare-recognize. Sa inyo siguro, may mga magulang dito na
nagkakaroon ako ng pagkakataon na ma-disciple ko yung anak nyo, di ba? And then, dumarating ang time, yung anak mo, tinuruan ko siyang, may assignment sila, magmamano sila sa magulang nila. And then, nagmano nga, di ba? Anong respond ng magulang? Anong nakain mo? That's a miracle, tama? That's a miracle. Kasi kung anak mo, sumunod siya sa utos ng Diyos na ginamit lang niya si pastor. Pero ang Diyos yun. Miracle ng Diyos yun. Lalo na yung second stage. Pag uwi ng bata, assignment nila. O sabihin mo sa mama mo, nagmano, di ba? Nagmano sila. Nagtataka yung magulang, ano nakain mo? And then, dumating time, sabi niya sa mama niya, Ma, I love you. Ha? Ano nakain ito? Tapos ginano pa yung anak, may sinat ka ba anak? Di ba? That's a miracle na kung minsan hindi natin pinapansin. Na kung minsan makita mo yung palamura na kasama mo, hindi na 10 yung mura na, 9.5 na lang, di ba? That's already a miracle. May mga changes na sa buhay niya. Ang Diyos lang ang pwedeng gumawa niyo. Kaya sabi niya, nakakagawa na siya ng maraming kababalaghan at mga himala. Maraming ginagawa ang Diyos, kulang lang tayo ng paniniwala, gawa ito ng Diyos kasi makapangyarihan ang Diyos. Pagtitiwala at pagsunod, ang resulta niyan, pagpapala at kapangyarihan. So you cannot have this power na shortcut mo. Walang shortcut eh. Nandun yun eh. Pagtitiwala, again, pagtitiwala, sinabi na natin, kilalanin mo yung Diyos na siya makapangyarihan sa lahat. Wala kang magagawa without God. And then yung pagsunod, ito yung mahirap. Hindi siya multiple choice na ito susundin ko, hindi susundin ko. Hindi. Buong pagsunod, buong kautusan, hindi perfection. Pero alam niya, gusto mong sundin ang lahat ng utos ng Diyos. At ang resulta niyan, hindi lang blessing, kundi merong kang power. Ano itong power na to? Hindi yung hindi kilikili power. Ito yung power na yung power na yung ginagawa mo nagbubunga. Nagbubunga yung ginagawa mo. Yung sinasabi mo, nagbubunga yan. And then pangatlo, hindi lang yung, ano na yung una? Pinili. Pangalawa, kapangyarihan, di ba? And then to, katapangan, di ba? Nung high school ako, ganyang edad ko, para makasabi ako sa babae, kailangan ko munang uminom ng gin eh. Alam mo, may pampalakas ng loob. Tapos, amoy gin na nga ako, amoy sigarilyo pa ako, hindi ko pa rin masabi. Hindi ko pa rin masabi yung gusto ko sa kanya. Pero ngayon, hindi na yata, di ba? Parang anong tawag nila doon? May mga body language na pag tinignan ka ni Jajan, alam mo na yon, parang wala pang expression, nakikita na. So katapangan, ito yung bigay ng Diyos to. Ito yung holy na katapangan. Banal na katapangan mula sa Diyos. Sabi niya minsan, nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Cirene, Alejandria, Cilicia at Asia. So yung nakipagtalo, hindi naman ito yung nag-aaway na, yung parang civil na discussion, more on discussion hindi pa argument eh. Kaya lang parang nagkaroon ba ng debate ngayon sa politics? Parang wala akong nakita, no? May mga debate, di ba? Sa mga debate, public debate ng politician, di ba? Nakita nyo kapag, halimbawa, nagtatalo sila, tapos pag natalo na yung isa, usually ilalaban nyo rito? Slander na, personal na. Ikaw kaya, sabi, ang timoy ilong mo, parang gano'n, di ba? Dati pinag-usapan nila pa. Hindi, nakita nyo gano'n. Kahit sa atin, di ba, nagtatalo kayo ng asawa mo, tapos mamaya, pag numatalo ka, pine-personal mo na. Tinitira mo na yung person niya. Ito yung ganito. So, ganito sila dito, maayos na may pagtatalo nila. Sinagoga, ano yung sinagoga? Parang ganito. Pero maliliit pa dito ang sinagoga sa panahon nila. Ang sinagoga, basta't merong 10 tao. 10 tao na gusto nilang magtayo na simbahan, pwede na yon. So, konti lang sila. Tapos sinagoga, hindi sa may pastor, kundi kung sino yung malakas ang loob, siyang magsasalita doon. So, very dangerous din na yung sinasabi niya hindi naman talaga tama. Malakas lang ang loob niya o magaling siya magsalita. So, yung sinagoga sa kanila. And then, itong mga pinalaya, nung panahon ng isang hari, na kinukuha niya yung mga Hudyo para gawing alipin, binibenta, pero after a while, pinapalaya sila. Ito yon, nagbuubuso ng mga grupo para ma-identify sila. And then mga taga Cyrene, Alejandria, not remember si Alexander the Great, ito yung mga areas na nasakop niya.
So nagkaroon ng mga followers doon, naggupo-gupo sila. Cilicia, and then Asia, pag sinabi mong Asia, this is Asia Minor. Pag sinabi mong Asia Minor, pag pumunta ka ng Israel, Israel dito, tapos Turkey, then this is the Asia Minor. At pag pumunta ka ng Jordan, makikita mo yung parang sa Bible na Red Sea. Makikita mo from a distance. Ito yung boundary ng Israel at saka ng Turkey. Ito yung Asia Minor na makikita mo sa Bible. So meron tatlong pamamaraan si Satanas na dapat nating makita. Dito nakita na natin, hanggang ngayon nakikita natin sa actual na buhay natin. Yung pag-uusig o persecution. Napag-usapan na natin, if you are a true Christian, expect mo na somebody will persecute you. Ang kasunod nun, kung walang nagpe-persecute sa'yo, walang pumipintas sa'yo, medyo matakot ka, baka hindi ka tunay na Kristiyano. The same sa simbahan. Ang simbahan na walang problema, walang persecution, kasi anything can go, anything can happen, ito na yung nakakatakot. Anong tawag ng Diyos dito? Maligamgam. Ito yung sinusukan ng Panginoon. Ano yung maligamgam? Yung maligamgam, halimbawa itong tubig na to, maligamgam to. Kung gusto ko siyang palamigin, lagyan ko ng yelo o lagay ko sa rep. Kung gusto ko siyang mainip, lagyan ko ng hot water o pakuluan ko siya. So, yung maligamgam, wala kang ginawa. Nakuha niya? Kristiyano ka. Nagkiklaim ka na you're a Christian. Maligamgam ka, sinusukan ng Diyos kasi wala kang ginawa. Hindi ka malamig, hindi ka mainit. Ito yung danger sa atin. Komportable nga ako. Akala mo ligtas ka, baka hindi ka pa sure. Ito yung maligamgam sinasabi niya. So pag-uusig, tunay na kang Kristiyano, mangyayari yan. Kasalanan, the moment na lumalapit ka kay God, yung sabi ni Brother AJ, yung best friend mo, papayag ba yun? Si Devil, di ba? Dati mong kasama, before you became a Christian, hindi yan papayag. That is, papasok na yon, itetem ka niya para magkasala ka. Para magkasala ka, para mapalayo ka sa Diyos. At sa simbahan, ito rin ang ginagawa niya. Majority, halimbawa sa atin, pinipilit natin magpasakop sa Diyos. Pero merong gagamitin ang Satanas na isa lang sa atin para sirain niya yon. So the same sa analogy ng isang kaing kamatis, merong isang bulok doon. Pag hindi ka gumawa ng paraan sa bulok na yon, mahahawa yung marami. And then papasok siya sa hindi pagkakaunawaan. Ito niya. Kaya makita mo kahit na mga mega churches, pwedeng mag-divide, mag-split. Ito yung kapaniwalaan dito, nag-grupo-grupo dito, nag-grupo-grupo dito. Ito yung, sana hindi naman sa atin, kasi dito parang may mga favorite seat yan eh. Kulang na lang, sabi ko, God, lagyan ko kaya ng mga pangalan na lang. Ay ito, mga area na mga to, mga sabayli to. Kasi may mga, alam mo na, kapag wala yung isa, alam ko kung saan siya nakaupo eh. Which is a good thing naman, di ba? Kaya lang, wag naman sanang umabot sa ganito na, ito mga marites, tapos marites din dito. Akala mo ba, babae lang marites? May mga lalaking marites kaya. Diba? So ito yon. So ngunit hindi nila kayang salungatin ang karunungang kaloob ng Espiritu. Remember, karunungan ito, this is wisdom. Yun sinasabi natin, di ba? Wisdom, you cannot get it from school. Kahit mag-Harvard ka pa, kahit na you get all the PhDs na yan, you cannot have wisdom. Kasi wisdom only comes from God, sa Word of God lang nanggagaling yon. Kaya makita mo, yan, election bukas, di ba? Di kayo nagtataka, ang dami nating mga highly educated na mga leaders, tama? Mga nag-aral yan ng Amerika, ng Harvard yan. Mga mayayaman, mga member ng Buena de Familia, di ba? Pero bakit nagnanakaw? Yun eh. Because they do not have this kind of wisdom, which comes only from the Word of God, from God Himself lahat. So kung Kristiyano ka, kaibigan, meron ka nito, meron kang karunungan nito. Nadidiscern mo nga actually kahit na nagsisinungaling yung kausap mo. And then slander, ito na yon. Kapag natalo sa usapan, di ba? Kahit na kayong simpleng magkaibigan lang, kapag nagtalo na kayo, natalo yung isa, ito na, personalan na niya. Ikaw kaya, sabi niya, bubuklatin na niya yung baul niya. 10 years ago nga, ganito yung ginawa mo sa akin, di ba? Alam mo, walang katapusan na maghahalongkatan, di ba? But with the grace of God, natitigil yun. Naniniwala kayo? Natitigil yun. Bakit?
Kasi yung kausap mo, yung asawa mo man yan, anak mo man yan, kapatid mo man yan, kaklase mo yan, mahal ng Diyos yun. At ikaw tinuturuan kanyang mahalin mo yung kahit kaaway mo, sabi ng Diyos, love your enemy. Yun na yun eh. Yun na yun na sa Diyos lang pwedeng mangyari. Kaya sabi niya 11, kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magpatutuo laban sa kanya ng ganito. Narinig naming nilalait nila si Moises at ang Diyos. So ito mga chismis, di ba? Mga ano na yan, mga marites na yan. And then 12, sa gayon, naudyo kanilang magalit magalit kay Esteban ang mga tao, ang mga pinuno ng bayan, at ang mga tagapagturo ng kautusan. Sino yung mga pinuno ng bayan? These are the Sadducees, the Pharisees. Remember, Sadducees and Pharisees, magkalaban sila. Kasi ba yung paniniwala nila? Yung Sadducees, hindi siya naniniwala sa angels. Hindi siya naniniwala na may muling pagkabuhay. Pero sila yung mga mayayaman kasi walang ginawa kundi kwartahan, perahan yung mga tao. Sabi niya, at siya'y sinunggaban nila at dinala sa kataas-taasang kapulungan. Alam na natin itong kataas-taasang kapulungan sa generation natin sa Pilipinas, this is the Supreme Court. At ilan yung Supreme Court nila? 70. 70 na judges plus yung high priest, 71 lahat yun. Imagine mo, dinala siya sa 71 na pinaka-kataas-taasang kapulungan ng bayan nila. This is the Supreme Court ng mga Hudyo. Nagharap sila ng mga sinungaling na saksi laban kay Esteban. Sinabi ng mga ito, ang taong ito ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Sinungaling. Once na merong lie, ulitin ko once na merong inayaan nyo yung kasinungalingan, the spirit of the devil is already there. Yun ang ingatan nyo. Kaya ako pag sinasabi ko, kahit sa mga bata, ayaw ko ng sinungaling. Kasi once na hinayaan nyo yun, papasok na ang demonyo. Remember sabi ng Bible, do not give the devil a footstool, tungtungan. Kasi maliit lang demonyo, tinalo na si Jesus more than 2,000 years ago. Ngayon pag binigyan mo ng tungtungan yan, nandito yung kalait ng demonyo, di ba? Maliit lang siya. And then binigyan mo ng tungtungan, nagkasala ka, tumaas siya ng ganon. Another kasalanan, tumaas siya. Another kasalanan, tumaas siya. And then makita mo, ganyan na sa'yo. Body-body na kayo, di ba? And then maya-maya, dahil sinungaling siya, mandaraya siya, naka-close ka na rito. At magiging alipin ka na niya. So sabi ng God, do not give the devil a footstool. Ano lang yon? Wag mong hayaan, magkasala ka. At pag nagkasala ka man, di mo maiwasan yon, bumalik ka sa Diyos, mag-ask ka ng forgiveness. And then that sin will be forgiven again. Hindi na makakaakit ang demonyo. Ito na yung kailangan natin. Okay. Purihin ang Panginoon. And then sabi niya, nandun na. Hindi yung tao. Sa kapwa natin the same. Kapag nagsinungaling ka sa akin, umika ng tawad, o alam ko nagsinungaling ka, patatawarin kita. Hindi ikaw eh. Kasi yung espiritong nag-i-influence sa'yo, that's it. That's the devil. So, mahalin mo yung tao, pero huwag mong konsintin yung mali niya ginagawa, ganun ang Diyos sa atin. Mahal niya tayo bilang makasalanan, pero God hates, kinasusuklaman niya yung kasalanan ginagawa natin. At sabi niya, walang tigil sa pagsasalita laban sa banal na templo. Ano kasi sinasabi ni Stephen? Tungkol kay Jesus. Tungkol kay Jesus. He does not care kung patayin niyo ako. Basta si Jesus, sabi niya, ay Diyos, siya yung Messiah, siya yung tagapagligtas. Ganon din yung inaasahan ng Diyos sa atin. Ipagpatuloy natin yung sinimulan ni Jesus. 14, sabi niya, narinig namin, sinasabi niya, ng templo raw ay gigibain nitong si Jesus na taga Nazaret at papalitan ang mga kaugaling ipinamana sa atin ni Moises. Di ba sinabi naman talaga ni Jesus yun eh? Di ba? Pero hindi sila pininiwala. Si Jesus himself, sabi ni Jesus, itong templong ito, gibain nyo man, sabi niya, in 3 days itatayo ko. Ano sinasabi niya doon? Yung katawan niya. Di ba pinatay siya because of our sin? Hindi man siya dapat patay, wala man siyang kasalanan eh. Kasi mahal ka niya, mahal niya ako, so kailangan niyang bayaran yung kasalanan ko, yung kasalanan mo. Pero after na patayin siya, after na mabayad ang kasalanan natin, di ba sabi niya, tetelestai, it is finished. Tapos na yung pagbabayad. Pero yung pagliligtas ng tao, hindi pa. Na dapat nating ipagpatuloy yon. Sabi, tapos na yung pagbabayad ng kasalanan niyo, and then
Jesus died. Pero on the third day, katulad na sinasabi niya from the beginning, siya'y mabubuhay na muli. Ito na yung sinasabi niya, gigibain itong si Jesus ng taga Nazareth. Tatayo niya yon. Bakit taga Nazareth? Nazareth, pag tinignan mo yung map ng Israel, it's a very, very small town. Di ba dito sa atin, pag pumunta ka ng Makati, ang ganda, di ba? Talagang well progressive, di ba? And then, pumunta ka ng iba, hindi na, parang ganon. So, yung Nazareth, ganon siya, hindi siya popular, wala kang sign of progress na makikita. And then, so nung sabi ng taga ron si Jesus, meron bang magandang mangyayaring na galing na Nazareth? So, ganon na lang kababa ang tingin nila. So, binabanggit yan na itong si Kristo, taga Nazareth, pwede ba yan? Para yung mga taga Galilea yan, sabi niya, pwede ba yung mga taga Galilee? Pag pumunta ka ng Lake of Galilee, ang trabaho ng tao doon, puro fisherman lang. At ang St. Peter fish, di ba? Ito yung malalaking tilapia. Sa atin, may maliit na tilapia, di ba? So, ito yung isda nila doon. So, most of them, hindi sila nakapag-aral. Doon lang sila. Mahirap ang pumumuhay. Pero remember, sila ang ginamit ni Jesus. Mga fishermen sa Galilee. Hindi nag-aral. Kaya hindi sila pinaniniwalaan. Hindi naman nag-aral sa school natin ng mga yan. Meron silang School of Theology. Hindi naman sila nag-aral. Kaya nabanggit na si Jesus na taga Nazareth. At sabi niya, papalitan ng kaugaliang ipinamanas sa atin ni Moises. Remember, pinamanas ni Moises from the Ten Commandments, di ba? Ten Commandments, pero alam na natin, hindi gagamitin ang Ten Commandments para maligtas ka. Kasi kapag ginawa mong basihan ang Ten Commandments for your salvation, hindi ka maliligtas bagkus ikaw ay makakurse o ikaw ay susumpain. Bakit? Hindi mo kasi siya pwedeng sundin perfectly every day for the rest of your life. Sabi ng Bible, kahit nasunod mo yung 9, pumalpak ka sa isa, baliwala yon. So ang sabi ng Diyos, kung bakit nilagay yung 10 Commandments, bakit sinabi niyang huwag kang magnakaw? Kasi nagnakaw ka na. Bakit sinabi niyang huwag kang mangalunya? Kasi nangalunya ka na, maybe kahit sa isip man lang. Kaya niya ginawa yon. Para meron tayong guidelines na ito ako, ganito ako kamakasalanan. Kung hindi ako tutulungan ng Diyos, hindi ko kayang makawala sa ganitong buhay. Ito yung grace niya. Ito yung binibigyan tayo ng guide para hindi tayo mahirapan. Huwag kang magnakaw, sabi niya, kasi one way or another sa buhay mo, nagnakaw ka na. So ito yung sabi, papalitan. Anong papalitan niya? From 10 Commandments ni Moses, ginawa nilang 630 ng Jews. Yung 10 Commandments, ginawa nilang 630 Commandments. And then, hindi pa sila nakontento doon. Nag-create sila ng Talmud. Ano yung Talmud? It's a 25 volumes na ganito yung isang book niyan. 25 volumes na ganyan kakapal yan. Imagine mo, 25 yan, 25 yan. Itong book na Talmud na to, it is not designed for you to read. Ginawa ito para pag-aralan mo. At para mapag-aralan mo isang volume nito, kailangan mo ng at least 2.5 years. Kailan mo matatapos to? Kahit sa sarili mo lang. Ang matapos ka man, kailan mo ituturo ito? So nagalit si Jesus. Bakit nyo pinapahirapan ang mga tao samantalang ni maliit na daliri nyo, hindi nyo sila tinutulungan? O sabi ni Jesus, gawin ko na ng dalawa. Pwede mahirapan. Kinontra niya itong mga scholars na to na walang ginawa kundi pahirap mga. Gawin ko na lang dalawa. Unang commandment, sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng iyong buong puso, buong kaisipan, buong kalakasan, buong pagkatao. Ganun lang. Number 1 lang si Jesus sa'yo. Pangalawang commandment, sabi niya, mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kala mo simple, di ba? Hindi. Gawin mong number 1 si God, mahirap. Siguro pa minsan-minsan, di ba? Yung mahalin mo yung kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Madali sabihin, di ba? Pero in reality, mahirap. Dalawang mansanas, siyempre, magkaiba yung laki, di ba? Tinan mo. Anong pipiliin mo, di ba? Yun eh. In reality, impossible nga eh. Kaya God, tulungan mo po ako. Hindi ko po kaya. Tulungan mo po ako. But with God, nothing is impossible. Kaya yon. Kaya sabi niya, papalitan ni Jesus yan. Tapang.
Ano pinagagawa ng tapang niya? Puno ng pananampalataya. Si Stephen, puspos ng banal na espiritu, puno ng pagmamahal at kapangyarihan. Ito yung pinanggagaling ng tapang. So the same sa atin. We can be like Stephen, na meron tayong relationship kay God, meron tayong of course, meron tayong Holy Spirit, puno ng pagmamahal. Di ba alam yung tunay na pagmamahal? Yung denying of oneself. Alam ko naranasan niyo to na meron ako nakikitang magulang na ang gaganda ng mga damit ng mga anak nila, tapos sila, para silang gusgusin. yung mga ganon. Di ba yung ganon? Parang yung ganong klase yung pagmamahal na you deny yourself para doon sa taong mahal mo. At ito, puno ng pagmamahal kapangyarihan. Dito makikita natin in the future lesson natin kay Stephen, nung patayin siya ng mga tao, nanalangin siya sa Diyos. Sabi niya, God, do not take this sin against po sa kanila. Natandaan niyo yung prayer ni Jesus na nakapako siya sa cross? Sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo po sila. Yung pumatay sa kanya, bumugbog sa kanya, nang bastos sa kanya. Anong prayer ni Jesus? Ama, patawarin mo po sila sa kanilang ginagawa. Hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Anong pinagagalingan nun? Pagmamahal. Yun ang tunay na pagmamahal galing sa Diyos. And then Acts 7:52 sabi niya, sinong propetang hindi inusig ng inyong mga, ito yung preaching na ni Stephen. Sabi ni Stephen sa kanila, sinong propetang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Remember na makita ni Jesus ang Jerusalem, Jesus wept. Yung iyak ni Jesus talagang hagulgol na ganon. Kasi sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, kung alam mo lamang, sabi niya na para akong inahing manok, inanyayahan kitang sumilong ka sa aking mga pakpak para ingatan kita, alagaan kita. Pero ayaw mo. Sounds familiar? The same sa atin. Ito yung invitation ni God Gusto ko maging anak kita. Gusto ko maging Panginoon mo ako. Pero most of us, ang tagal ayaw natin. Kaya sabi niya, pinadala kong propeta, sabi niya, pinagpapatay mo kasi sila yung sinugo ko para tulungan ka sana. To inform you. And then sabi niya, pinatay nila ang mga nagpahayag tungkol sa pagparito ng matuwid na lingkod. That is Jesus, the righteous one, na inyo namang pinagkanulo at pinatay. Ito yung sermon niya sa mga taong ito. Anong naramdaman nila? They were convicted. At yung convicted, pag nasaktan ka, anong unang nararamdaman pag nasaktan ka? Galit. Yun. At pag nakaramdam ka ng galit, anong gusto mong gawin? Gumanti. Yun. So it's a normal reaction. Ito na sila. Nung magsalita ng katotohanan na si Stephen, dito na sila talagang nagalit kay Stephen. And then, yung itsura. Diba? O na-memorize mo kanina yung itsura ng katabi mo, di ba? Mamaya, tignan mo kung parehas pa rin yun, And then, yung itsura. And then, 15, sabi niya, si Stephen ay pinagmasdang mabuti ng lahat na nakaupo sa kapulungan. At nakita nila ang kanyang muka ay parang mukha ng anghel. Totoo yun. Na kahit ikaw alam mo yun Di ba pag may Jesus ka, pag meron kang faith na kay Jesus, you have peace of mind, di ba? If you have peace of mind, ang sarap ng tulog mo, parang you sleep like a baby. Natandaan niyo ganon? Pag gising mo, umaga na pala, para ka lang, gumanon lang, tulog ka na. And then, may problema ka, totoo naman, pero di mo napapansin, meron kang peace of mind na hindi ka masyadong nagwo-worry. Yun Because you have faith in God, you trust God in everything. So ito yung sabi niya, mukha ng anghel. Kaya mamaya, kapag nakita mo, tingnan mo mamaya, wag ngayon, tingnan mo mamaya, bago lumabas yung katabi mo, kung meron ng ganung glow ng Panginoon yon, na mukha na siyang angel. And then 1 Peter 4:14, pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Kaluwalhatian, ito yung glory. Ito, simbahan ng Diyos, to ECF Center. Ang glory niya, ang inaasalang natin nandito. And then, si Jesus hindi siya pwede rito kasi napakalaki niya para magkasya dito. Pero yung glory niya, He can choose to be here. Ngayon, paano mananatiling glory ng Diyos dito kapag sumusunod tayo? Remember, tinitingnan ng Diyos yung puso natin na hindi yung panlabas natin. So pag nakikita niya na yung puso natin, mahal natin ng Diyos, mag-i-stay yung glory niya. Ngayon, pag umalis ang glory ng Diyos, kahit dito sa ECF Center, para na lang tayo nag-iingay, nothing will happen.
Sa akin, walang mangyayari. Sa inyo, walang mangyayari. Ano yung evidence niyan, na proof niyan? There is transformation. Kahit ikaw, mararanasan mo yon. The more you go near kay God, the more na nagtitiwala ka kay God, inaayos ka niya. And then makita mo ikaw mismo, hindi ka na nagmumura o nababawasan na yung mura mo, and then nagiging maayos na yung pananalita mo, magiging maayos na yung isip mo. Ito yon, yung kaluwalhatian ng Diyos, ito yung iniingatan din natin dito, na sana hindi tayo iwanan ng Diyos. Para ano man ang gagawin natin, magbubunga yan spiritually, and eventually magmamanifest yan, hindi lang dito, hindi lang sa pamilya mo, kundi sa bansa nating Pilipinas. And then all the new covenant, ito yung sinasabi ng Diyos na papalitan niya, nandun pa rin yung dati, naglalagay sila ng mga hayop para bayaran ng kasalanan. Tayo hindi na. Ito yung new covenant na as long as na nandun na si Jesus, yung dugo niya, ni Jesus, buhay niya, ito na yung pinantubos sa ating mga kasalanan. 2 Corinthians 3:12, samahan niyo ako. Kung may kaluwalhatian ang lumipas, lalong higit ang kaluwalhatian ng mananatili magpakailanman. In the Old Testament, yung glory na yon, it's a temporary. Pero to a true Christian na tunay na anak ng Diyos, itong glory na to, it's permanent, forever. Kaya naniniwala tayo, once saved is always saved. Nagkakasala ka pa, hindi ka perfecto. Pero kapag natanggap mo na yung regalo ng Diyos ng kaligtasan, permanente yung kaligtasan na yon. So again, bakit siya naging dakila na pwede natin gabing guidelines sa buhay natin? Pinili siya ng Diyos. Nandito ka, kayong lahat, tayong lahat. Nandito tayo dahil pinili tayo ng Diyos. Marami ang tinawag, pero kokonti lang ang pinili. Ulitin ko marami ang tinawag, pero kokonti lang ang pinili. And then kung talagang pinili ka, nakilala mo kay Jesus, naniwala ka sa Kanya, ikaw ay susunod. At ang pangatlo, dito mo tingnan ang sarili mo. Ikaw ba ay magpapatuloy? Ako, 28 missionary pastor, marami akong dito hindi umaabot. Narinig nila yung mensahe ni Jesus, naniwala sila, sumunod sila. Nagkaroon ng konting problema, hindi mo na makita. Bumalik sa dating buhay. Ito sana yung maging principle natin dito. And then, kapangyarihan, ibibigay ng Diyos yan, hindi para gamitin sa masama, kundi gamitin para sa mabuti. And then, katapangan, bibigyan tayo ng boldness. Na, di ba, Pilipino conservative. Wala itong katapangan na kahit mali na, hindi natin ma-confront. Kaya sabi sa ating mga Pilipino, kaya ganyan ang bansa nyo, anong sabi ng mga foreigner? Pinapayagan nyo kasi. Diba? Parati natin narinig, kurap, kasi pinapayagan nyo, sabi nila. Sa kanila, hindi. Magano na talaga, lalaban sila. Yung mass gathering, mga protest, katapangan, para gawin natin yung tama, kahit na ayaw ng marami. And then yung itsura, ibig sabihin, nakikita si Kristo sa iyo, sa pananalita mo, sa pag-iisip mo, sa mga gawa mo. Ito sana yung makitang itsura sa atin ng mga tao nakapalibot sa atin. So po tayo tumayo at manalangin. Maraming Diyos, salamat po. Muli ay binayaan mo kami ng oras para makinig po sa iyo, sa iyong salita. Nawa o Diyos, ang napag-aralan po namin ay idikit mo po ito sa puso't isipan po namin para hindi po maagaw ng devil. At kung meron pong tao dito, Diyos, ikaw po nakakaalam no, kung hindi pa talaga nila isinukong buhay nila sa iyo, hindi pa sila mananampalataya o Diyos, naway mangusap ka sa bawat isang nandito, lalo na po yung mga, kung may mga first-timer na narinig nila po ang iyong mensahe, nawa o Diyos ay ikaw pong umabot ng espiritu nila, maniwala sila na sila din kailangan nila ng Diyos na tagapagligtas. Kasi lahat kami po ay nagkasala. Walang isa man sa amin ang walang kasalanan at hindi po namin kayang bayaran ang kasalanan namin. At ang kabayaran ng kasalanan, o Diyos, ay kamatayan po. At hindi lang po yon pagdurusa ng walang hanggan sa impyerno. Kaya mag-usap ka pong patuloy sa amin at mangyari nga po ang iyong kalooban na magandang kalooban mo sa amin. At salamat po sa pagkakataon, mag-observe po kami ng Holy Communion. From the word itself, holy, naway ituring namin siyang banal.
Hindi po biro-biro, hindi siya ritual, kundi ito po ay simbolo ng iyong kamatayan bilang pangbabayad namin mga kasalanan. Nabilin mo po sa amin na alalahanin namin parati kung paano mo po binayaran ang aming mga kasalanan. At sana po, O Diyos, kaming lahat ay maging worthy sa pag-take namin ng communion. Kasi meron ka pong warning na kapag nag-communion na kami, na dapat holy communion yon, na in an unworthy manner, Panginoon, kami po ipaparusahan mo. Ang sabi mo nga po ng karamdaman at yung iba, namatay na po sa karamdaman ito. Kaya Ama, tulungan mo po kami. As we observe communion, nakikita mo po yung puso po namin, magawa po namin siyang tama. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede pong umupo. Good to see you, Dale. Nagko-communion ka na? Hindi pa. Meron ka na? Meron na. Pag wala pa kayo ng element, pwede yung taas sa kamay lalapit